Ito na mga kasiba, yung update natin ano. So hindi kasi tayo basta-basta naglabas nito noon kasi drinairan pa natin yung fingerprint scanner natin. So ito yung mga kasipa. So yung fingerprint scanner natin, pwede naman kasi natin gawin yan noon, kaso nga lang ibinabad natin, inalam natin kung ano yung mga iba't ibang trouble na ibinibigay nito. So ngayon, binalikan ko siya. Siguro matagal-tagal na rin simula nung nag-upload ako nito, ano. So ang version nito ay auto start with ignition key fingerprint. So paano yun? Okay, so ito ay auxiliary lights kung saan may power ang buong motor. Auxiliary kung tawagin na, accessories line. Tapos ito naman starter kung saan pag namatay yung check engine saka pa lang siya magi-start. Tapos ito yung ating susian. Tapos meron tayong hollow switch. Tapos meron tayo dito tinatawag nating kill switch. Yan. Tapos ito yung registered fingerprint scanner. Okay? Tapos ito yung version 1 mga kasipa. So pag hindi nakalubog yung hollow switch, pag susi mo, ginagamitan to ng susi dapat pag hindi nakalubog yan. So, yan o, walang power yung accessories line. So, kahit nakasusi na, walang power. Okay, kailangan i-registered ko muna yung fingerprint ko. Ayan, makita nyo, nagkaroon ng power yung accessories. At the same time, pag nawala yung check engine, mag-i-start. Okay? So, nakita nyo, hindi siya agad nag-i-start. Bakit? Kasi mga kasipa, okay? Kasi, just in case na nagkaroon ng power si accessories line, tapos sumabay si starter, kagaya sa two-wheel alarm, may posibilidad na mag-check engine. So, bakit may posibilidad? Kasi, lalo yung mga battery na medyo mahina mag-charge, mga kasipa. So, bakit mahina mag-charge? Kasi luma na yung kanilang battery. So, pag luma na yung kanilang battery, so, bakit mahina mag-charge? Kasi may mga battery tayo, tinatawag natin pabigay na o pasira na. So, pag pabigay na at pasira na, may posibilidad dyan na pag susi mo, magsabay-sabay lahat ng power. So, hindi kaya ni battery. Ang mangyayari, baka magkaroon ng depekto dun sa ECU. Kaya, nagdisenyo ang Sudos Group, Paul Weber. Okay? Nagdisenyo kami ng kung saan hindi magsasabay-sabay lahat. Yung starter mong napakalakas, tapos yung accessories line mo. Para hindi mapirsa si battery. Okay? So, kagaya nito, pag susi mo, fingerprint mo asok mo yung fingerprint. Ayan. Nabukas accessories, tapos mag-i-start pag nawala yung check engine. Okay? Pag ayan o. So, wala yung check engine, nag-start, then namamatay na rin, di ba? Ito yung starter trigger natin. So, accessories line, kill switch. Ayan. So, ito pinakamaganda nito mga kasipa. So, kita nyo, nakasusi, ano? So, gamitan ko ng susi, fingerprint. Yan, di ba? So, tinutukan ka ng barel, kutsilyo. Hindi mo alam, sa tagiliran. So, nakasusi yan. So, anong gagawin mo? So, itong pinakamaganda. Isang pindot mo lang dito, kahit umaandar ang buong motor, tapos bukas yan, automatic magpo-full shutting down yung buong motor mo. Isang pindot mo lang. Ayan o. So, kahit nakasusi, nag-full shutting down. So, kahit susian yan ni Carnaper, hindi niya masususi. Okay? So, walang power. Okay. Ito naman. Papatayin ko muna yung susian, ano? Patay na. So, in case na nakalimutan ko si susi, nagmamadali ako, nakalimutan or nahulog si susi, di ba mga kasipa? So ano ang gagawin natin first step, di ba? So hindi natin alam. Ito kagandahan ng fingerprint scanner natin. Okay? So gawan sudos ito. Pag pinindot mo itong hollow switch, yan, keyless na yan. So ipapasok mo lang, i-register mo lang yung fingerprint mo, automatic magpa-power, automatic mag-i-start pag nawala yung check engine. Ayun o, kung nakakita nyo, delay yung kanyang starter para pagpasok ng power, pag nawala na yung check engine, saka pala mag-i-start. Hindi sila sabay-sabay. Okay? So, yan. So, paano naman siya patayin? Isang pindot lang ulit ng kanyang kill switch. Ayan. So, may problema ba sa kill switch? Wala. So, kahit nakaparking yan, wala. Okay? So, yan yung keyless.
Pag naiwan mo yung susi mo or nahulog mo, hindi mo alam kung saan kukunin. At least ngayon magagamit mo ito para pumunta sa paggawaan ng susi or kung saan ka huling nanggaling para makuha yung susi. Kung nangyari sa bahay, ganun, at least aware ka na agad. So, pag nahulog man, nasa trabaho ka, hindi mo alam kung saan mo hanapin, maiuwi mo yung motor mo. Makapagpagawa ka ng susi kasi keyless. Okay? Okay, papatay natin. So, kita nyo, patay yung power. Yan. Siyempre, sasabihin ng iba, may lubat yan. Kasi, 24/7, nag-aantay ng trigger yung, ano natin, yung ating fingerprint. So, ngayon, pag pinatay ko yan, 24/7, nag-aantay ng trigger. So, mali po yun. Dinisenyo pa rin po ng SUDOS yan. So, once na pinatay mo yan, automatic, wala na pong power na naka-standby dyan. So, anti-lubat po yan. Ayan o. Makikita nyo, walang power mga kasipa, no? Okay? So, susisiyan ko naman. Wala rin power. So, di ba, makikita nyo mga kasipa? Kasi totally, full shutting down na yan. Yan yung version na ginawa ng SUDOS. So, matagal namin itong in-upgrade, inaral, kung ano yung magiging bad at saka yung good niya. So ngayon, nailabas na namin at pwede na nating ipagawa kahit sa ang grupo ng SUDOS, mga kasipa. So nakita nyo yung upgrade version na natin kasi yung nakikita lang natin dito is sa starter trigger lang sila, dumidepende. Okay? So sa atin, mapa-carb, mapa-IPI, lahat pwede siyang install. So ang purpose nito, anti-tape version 4. So, anti-tape version 4, anti-rekta, anti-hiram. Pag nawala ang susi, pwede mo siyang magamit yung motor mo. Okay? So, yan, kita nyo, patay. So, walang power na naka-standby dyan. Patay lahat yung load na nandyan. Yung in-install natin, wala lahat load. So, isusi ko, doon pala magkakaroon ng power. Okay? So, i-register ko. Yan, kita nyo, nabuhay yung accessories, and then mag-i-start ng kanya. Ayan o. Ayan o. Mag-i-start siya pag nawala ng check engine. Okay? Pag na-detect niyang wala ng check engine, saka pa lang siya mag-i-start. So, hindi siya mag-i-start agad. Sabay-sabay lahat ng full power. So, maiwasan natin yung may stress yung battery. Okay? So, tinawag natin itong fingerprint auto start. Okay? With version 4 anti-tape. Ang lalim, mga kasipa, no? So, may auto start siya. Tapos, meron pa siyang meron pa siyang version 4 anti-tape. So, ano ba yung version 4 anti-tape? Yun, gaya ng sinabi ko, pag tinutukan ka ng baril or kutsilyo sa likod, hindi mo alam. So, pag nakasusi yan, paano mo mapatay yan? Diba? So, pag pinatay mo yan, baka bariling ka. Or, alam agad na babantayan agad yung susi mo. Or baka may remote ka, diba? So, ibigay mo na yung motor. Sabay pindot lang dyan. Full shutting down na lahat dyan. Wala nang power dyan. So, kahit isusi-susi niya, kahit irekta niya yan, hindi niya mapapandar. Kahit irekta niya yan, mga kasipa, hindi niya mapapandar. Okay? So, kahit pindot-pindutin niya rin dyan, pindot-pindutin, wala lahat yan. Okay? Yan. Wala lahat. Okay? So, useless yung susi pag sinutdown mo siya. Okay? Tinanggal ko siya. Nakalimutan ko yung susi. Nawala yung susi. Nagmamadali ako. Okay? So, pwede ko siyang i-keyless. Ayun o. So, keyless na siya. Ayan. So, isang pindot ko lang dito, mamamatay din. Ayun o. Makita niyo mga kasipa. So, keyless na, automatic, mag-i-start pa yung motor mo. So, ganun ka-astig. Ayun o. I-register ko, buo yung accessories line, hindi mag-i-start na kanya pag wala yung check engine. Okay. Lupit, mga kasipa, no? So, yan yung tinatawag natin gawang SUDOS. So, pwede na natin tong ilabas sa mga IPI nyo. Pwede na natin siyang install, mga kasipa. So, ang gagawin na lang natin dito is, isisegregate na natin, and then, pwede na. Marami na nag-aantay din nito, kaso nga lang, hindi kasi basta-basta kinakabit namin dun sa SUDOS. So, pinag-aaralan muna namin kung ano yung maganda at masama. Hindi yung natuto ko lang ng konti, napagana mo, install mo na. So, ito, ayan, may nagtanong din. Paano naman pag nagkaroon ng error yung ginawa mo yan? Okay? So, tanong natin. Paano kung nagkaroon ng error yan? Diba, mga kasipa? Kasi hindi natin masasabi, electronic type yan eh. So, meron yang accessible, o meron yan, isang galaw mo lang, ma-access mo na agad yan lahat. Back to normal na yung motor mo. So, syempre, ang nagpapakabit lang makakaalam nun.
So, pag na-access niya yung isang galaw na yon, back to normal yung kanyang motor. Siyempre, pwede niyang ipatingin sa akin yung kanyang module type para matrigger o malaman kung ano yung naging problema. Diba mga kasipa? Kasi electronic type yan eh. Mahirap kasi yung kabit ka ng kabit nito. Tapos, nagkaroon ng error. Paano pag nag-long drive ka? Tapos nasira yan. Tapos walang paggawaan. Todas ka, di ba? Kaya yung Sudos, excuse me, gumawa kami ng isang access mode kung tawagin. Kung saan, magkaroon ng malfunction dyan, isang galaw mo lang, back to normal yung buong motor mo. So, hindi ka mahihirapan. Okay? So, yan mga kasipa. So, tatawagin ko ngayon tong version kong ito, fingerprint with version 4 and keyless. Okay? Auto start. Okay? Ang dami, no? Fingerprint with version 4, auto start, keyless. Okay? So, fingerprint kasi ang pinaka trigger ng lahat. Mapasusi o wala, fingerprint. And then, automatic mag-i-start. And then, meron siyang version 4 anti-theft. Kung saan, isang pindot mo lang, full shutting down. Okay?